Guys, it's Mercy and welcome back dito sa aking channel. So for today's video, it's going to be our preparation para sa rides namin sa Hunduan Ifugao. Kasi mamaya na yun guys. So ngayon ay May 10, 2024. It's a Friday. Back to school charity event. So yearly namin to ginagawa guys. Pupunta kami sa dalawang school at mamimigay ng mga school supplies. So mamaya samahan niyo ako na mag-pack ng mga gamit namin ng husband ko para sa long ride na ito. Kumbaga ano nga ba yung mga dinadala namin and ano yung mga kailangan namin dalhin. Dapat kanina pa talaga ako magpapack ng things namin kaso may inaantay pa akong organizer na binili ko sa Lazada. Importante yun kasi it's a waterproof organizer. Kaya inaantay ko na lang, on the way na yung rider. So mamaya na lang ulit guys kapag nandito na yung rider. Okay, bye! Hey guys, I'm back. So dumating na yung inaantay ko na organizer from Lazada. Kaya ito, share ko na sa inyo kung ano yung mga dadalhin namin sa Ifugao. Bumili ako ng mga ibang items kasi wala talaga kami and kailangan namin yun sa pagpunta sa Ifugao. Una na dito guys is itong tent. Ayan, importante na meron tent lahat ng kasama kasi mag-overnight stay kami doon kasi hindi kami pwedeng balikan dahil malayo yun guys, Ifugao yun. So hindi kayang umuwi agad-agad. And since malamig doon, importante na naka-tent kami. Ayan. Wala kasi kaming tent, nanghihiram lang kami sa mga kaibigan namin. So 345 ko lang nabili to. Kailangan din to yung picnic mat para pang sapin doon sa tent. If ever na wala kaming karton, meron ako. So 65 pesos ko lang to nabili. Malaki na rin to guys in fairness. At saka maganda siya. Bumili din ako nitong organizer, yung loading organizer. Basta organizer siya. 6-in-1 na siya guys. And ito talaga yung ginagamit ko every time na naglo-long ride kami kasi very convenient talaga. As in, kasyang-kasya yung mga dinadala namin. Pakita ko sa inyo. Nakabili na ako nito before pero nasira na dahil ilang gamit na. 4 years na kaming pabalik-balik sa Ifugao. So nasira na talaga siya. Ang presyo nito guys is 118 pesos pero nakuha ko lang siya ng 85 pesos. Diba napakamura? So ganito yung itsura niya guys. Yung parang net bag. Ayan. Panet siya, tapos expandable siya, tapos meron siyang handle. Ayan. Malaki ito, marami ka talaga malalagay dito kasi expandable siya. So, ito yung pinakamalaki. Tapos, ito yung sumunod, medium. Expandable din yan, oh. And then, ito yung small. O, diba? Sulit na sulit sa 85 ba or 89 pesos. Basta mga gano'n, nasa 80 plus lang to. Tapos, aside from that, meron din siyang mga pouch. Ito yung nagustuhan ko. Kasi yung unang bili ko, walang pouch. Puro gano'n. Meron yung large size na pouch, yung medium size, small. Ito, lalagay ko dito siguro yung mga first aid kit. Ayan. Diba? Saan ka pa? Ang mura. Kung naghahanap kayo ng organizer para sa damit nyo, if ever magta-travel kayo, try nyo to. Sobrang convenient and napakamura. So, ayan. Kasi umulan, diba? If ever lang, para secure lang, gusto ko nakalagay siya sa ziplock. So, ito yung large size. So, ilalagay ko muna siya dito bago ko ilalagay yung damit namin dito sa loob para secure if ever umulan or ilabas namin ng umuulan, hindi mababasa yung damit namin. So, ayan. Tatlo yung binili ko. Yung large size, kung di ako nagkakamali, 8 pesos lang to. Each. 8 pesos each. Yan. Itong medium size, I think 6 pesos. Diba ang ganda niya kasi ziplock na siya. O yan. Tapos may design pa siyang flower ganyan. Okay? Pwede dyan yung mga t-shirt na maninipis. Tapos may maliliit, small. Ayan. Pwede to sa mga underwear. Ayan. Okay, so itong small, 4 pesos each lang. Yan. Ito, drawstring ba tawag dito? Ayan, 9 pesos or 13 pesos ba ito? Parang mga ganon. Drawstring para sa shoes or sa chinelas. Ayan, medyo OC talaga ako pagdating sa ganito. Gusto ko naka-organize lahat. Ayan. And then, bumili din ako ng kapo kasi maluwag na lahat ng kapo kaya bumili ako. 65 pesos lang naman to guys. Hindi na kaya ng mata ko yung sobrang tama ng sikat ng araw. Hindi na kinakaya. Kaya kailangan ko ng panangga dahil mag-MC ako dun sa program. Mini program lang naman yun pero ina-assure na namin na mainit pagdating namin doon or tanghali. So ayan. Panangga lang. Bumili din ako ng bomber jacket. Mura lang to.
130 pesos. Kasi yung bomber jacket na ginagamit ko sa long ride, 4 years ko na siyang ginagamit sa Ifugao. Nag-fade na talaga yung color niya. Maroon yung color niya. Pero sobrang faded na. And I want to keep that kasi may sentimental value na sa akin yun. Kaya gusto ko muna siyang ipahinga kasi pag ginamit ko pa siya, talagang masisira na or ano na yung color niya. Sobrang mag-fade na. So, naganap ako ng bomber jacket na mura. 129 or 130 pesos. Ayan, ang ganda. Tapos may pocket siya. Ayan. So, pwedeng-pwede na siya. Hindi siya ganun kakapal. Hindi siya ganun kanipis. For me, okay lang. Sakto lang. Yon. Yung mga boots ko na nabili ko lang din sa Shopee, tanggalan yung swelas niya. Kasi nga, ang tagal hindi nagamit. So, kinailangan ko talagang mag-purchase kasi wala akong gagamitin talaga. So, ito, bumili ako. Mura lang to, 270 pesos. Boot. Pwede siya for rides, long ride, kasi maganda naman siya. Hindi siya pure leather, guys, ha. Faux leather, basta ganun. Pero, pwede na siya. And gusto ko siya kasi may zipper na siya dito. So, napaka-convenient niyang isuot. And trinay ko siya, very lightweight at comfortable siya isuot. Ayan. So, yun guys, yung mga niready ko talaga para sa long ride na to kasi